Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes, ika-3 linggo sa panahon ng pagdating. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Noel and Gloria Kakanindin and family, Elijah Preto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Winnie Yulo, Mary Joy Tamondong and family, J.R. and Len Fabian, Raymond Andres and family, Arsenia Ribamonte. Para sa natatanging kahilingan ni San Pablo family, Inang Rosa and family, Millie and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Jeneline Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Kathleen de la Cruz, Tony Acosta, Raymond Andres and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Raymond Felix. Para sa maagang paggaling ni Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Kakanindin, Fernando Estrada, Nancy Ramos, Hannah Binser, Asuncion San Pedro, Arlene Espirito, Pilisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rupo Gulinaw, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia and Margarita Nicolas, Joy and Kate, Edna San Luis. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Sinaida, Francisco, Lolita, Ilocadio, Cornelia, Petronilio, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Junicia, Angelina, Vicente, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Sisinando, Hermogenes Jr., Felicito, Anita, Loob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao, ang panahon ay tinawag mo, sambayang lingkod sa iyo. Halina, Jesus, halina, halina, Jesus, Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon na sumusod lagi sa kanyang kalooban, hindi lang salita, kundi sa ating mga gawa. Kaya nga upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, amin ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Yuko natin ang ating mga ulo at tayo manalangin. Manay makapangyarihan, ginawa mo kami mga bagong nilikha sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga magawa ng iyong ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan at ang mga bakas na lumang paglikha ay iyong gawing lubusan sa pagdating ng iyong anak na si iyang namamagitan ka sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong Suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin. Magdadala ng kanilang handog. Sa araw na iyon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay ang mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi na gagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin at pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing na matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Kain mo poon makikinig ako sa iyo mga salita. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus ang mga punong serdote at matatanda ng bayan, ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, opo, tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masamang babae, mauna pa sa inyong pasakop sa paghahain ng Diyos, sapagat naparito sa inyo si Juan at pinakilala ang matuwid na pamumuhay at di ninyo siya pinaniwalaan, ngunit pininiwalaan sila ng mga publikano at ng masamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan po natin ang Panginoon. At tayo po ngayon ay nasa Martes, 3 linggo na ng Adbyento. At mamayang hapon po, may misa rin po tayo rito ng alas 5. Yung po yung misa ng hapon para sa simbang gabi. At may kanya-kanya po tayong ginagawang mga pamamaraan, pag-iingat, upang maging maayos ang lahat. No? Maging maayos po lahat at malayo po tayo sa COVID. Kasi siyempre medyo marami pong tao tsak ngayon magpupunta sa mga simbahan. Kaya nga po, kahit na po may mga misa na tayo sa mga chapel, tuloy-tuloy pa rin po ang ating online mass. No? Sa umaga, may online mass po tayo ng 4:30. Bukas po yon ng madaling araw para po sa simbang gabi natin sa madaling araw. At sa hapon nga po, mamayang hapon, alas 5, ay may misa po tayo sa mga chapel at dito rin po sa simbahan. No? Para may handa natin ang ating sarili, may ligtas tayo sa anumang mga panganib at dito po sa COVID-19. Marami na pong mga protocol na pinatutupad. Merong ayaw sumunod, pero sa bandang huli sumusunod nung nalaman nila epekto nito sa kanilang buhay. Pero meron mga sumusunod sa salita, pero hindi naman ginagawa. Hindi po ginagawa. Sana po iti ating apply. Kasi tinitingnan ng Panginoon sa talinghaga ng isang ama na may 2 anak. Sabi sa una, panganay, anak, pumunta ka sa bus. Ayoko po. Pero nagbago kanyang isip at siya nagpunta. Yung bunso naman, opo, susunod po ako. Pero hindi nagpunta. Kaya sabi ng Panginoon, sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng Ama? Yung nakatatanda po. Yung humindi, pero sa bandang uli ay umuo. Kasi, yun ang sukatan Paano tayo natin isinasabuhay ang ating ginagawa? Ang Diyos laging tumatawag sa atin sa pagbabalik loob, sa panahon ito ng Adbyento. Sa panahon pagdating ng Panginoon, tinatawagan tayong magsisis magbalik loob. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumitigil sa kanyang pagtawag sa atin. Sapagkat niya tayo kamahal. Sana ating pagsagot ay hindi lang sa bibig, sa labi, o lip service lang. Bagkus makita to sa ating puso at tigit sa ating mga gawa. Sabi nga, action speaks louder than words. Yung sinasabi natin, yung ating kinikilos, ay higit na narinig ng Diyos kaysa mga salitang ating binibitawan ng ating mga labi. At ito ang dapat nating makita at ito ang dapat nating gawin. Meron pong isang
manlalaro ng football na tuwing siya naglalaro sa kanilang college tournament, kasama niya kanyang tatay na bulag. Araw-araw, kahit bulag ang kanyang tatay, sinasama niya. Ngunit, sa hindi nasa pangyayari, pumanaw ng kanyang tatay. At nung pumanaw ang kanyang tatay, pagkatapos ng isang araw, siya nagbalik na sa paglalaro. At ang sabi niya sa coach niya, pwede po ba ako magsimula ng laro? Sige. At pinagbuti niya ang kanyang paglalaro. Nung umpisa, kasi nang kanyang pangako sa tatay niya, siya nag-umpisa ng laro, tinapos niya at siya naging best player ng araw na yon. Sabi ng coach, paano ka nakapagaling? Kasi ang tatay ko po'y bulag. Hindi niya nakikita ang aking paglalaro nung si Boy, pero ngayon, alam ko, nakikita niya ang aking laro. Kasi siya nasa langit na. Nakakakita na siya. Kaya ginagawa ko ang aking the best. Sa buhay natin, nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala naman tayong may tatago sa Kanya. Pero titingnan ni Lord, paano natin ginagawa ang the best natin sa buhay na ito para sa Kanya. At sana po, tayo ay sumunod sa Kanyang kalooban. Hindi sa salita, kundi sana makita sa ating gawa. Kasama ng panalangin natin sa panahon ito ng pandemic, na sila po ay magkaroon ng kagalingan. Higit po yung si Father Abel, lolo ko po yun, naasayin po siya rito, sama niya po sa dasal kasi nag-positive po siya. So, kaya nga po, kaya wala mo na po may simbang gabi yung Santa Rita sa kanyang sasakupan nila. Ilang araw, sana po maayos na ang lahat. Pag naayos na po, kaya po ipagdasal niya po kami mga pari at kami naman po lagi mag-iingat at kaya rin po mag-ingat sapagat wala pong pinipili itong COVID na to, no? Pero ang Diyos ang ating panghawakan. Pero, ika nga, nasa Diyos ang hawa, nasa tawang kawa. Ingatan tayo ng Panginoon sa panahon ito at lalo natin makita ang kamay ng Diyos na kailangan hindi tayo pababayaan. Amen. God is good. All the time, palakpakan natin ang Panginoon. Kadalasan hindi natin naunawaan ang plano ng Diyos para sa atin. Lingin natin sa Diyos, Ama, na loobin niyang malaman natin ang kanyang kalooban at matupad natin ito. Ating itutugon, Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan, naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob sa kanilang buong pusong paggabay sa mga mananampalatayang nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway ibatay natin ang ating buhay sa awa at habag ng Diyos at hindi sa mga pagkukunwari, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo naway maging tapat at totoo sa ating pansariling buhay upang makatupad sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at namimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng mga taong nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ang walang hanggang galak at kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idulog ang iba pa natin mga natatanging panalangin at kahilingan. Sa lahat ng nasa baling na karamdaman at mga nag-positive po sa COVID, nawa sila dito ng kagalingan, kalakasan ng Panginoon, higit ang si Father Abel Sampana. Panalangin din po natin ang iba pa natin mga natanging kahilingan. Ang mga pagmahal, digin ng panalangin na tinataas namin sa iyo, sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ay kampi. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aayin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manaming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangit alay, sa namang kakulangan ng aming ahing abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na'y makapangyarihan, tunay nga marapat kay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon. Sinugo mo pamatapad ang iyong magandang balak para sa lahat, hindi niya kinaimamoy ng mahirap upang mapakinabangan niya kami matapat. Siya'y naging hindi iwas sa amin upang may tapok niya kami sa iyong piling. Sa kilantarang muling pagdating, pakisama niya puspusang magniningning at tapako niya kapanapanabig inasa lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukha ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Diyos ko. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose, kaisa ng mga apostol lahat ng mga banal na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating amang mahabagin, sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon, ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para papatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulot sa tukso, at idyaw mo kami sa lahat ng masama. Amen. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasada sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagpayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Isus, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you. Kapayapaan po ay sumainyo lahat. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, to Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, tumatawag sa itaas natin sa Kanya, ang ating mapalatayang tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka, na inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo.
Amanay mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na pasalo-salo. Ay turuan mong kumilala sa layunin namin na iyong mga nilikang bagay dapat namin gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamagitan niya, asahan sa Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Amen. Oratio Imperata po. Lumuhod kami. Oratio Imperata, kaugnay sa COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan na pinagmumula ng virus na ito kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayanan, ang mga may karamdaman, sa mga sangay ng pamahalaan, at sa mga pribadong ahensyang makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng mga sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat na nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. Umupo muna po tayo sandali para po sa ilang paalala. Muli po, sa simula po ng simbang gabi natin mamayang gabi at bukas, sana po lahat tayo naka-face mask at naka-face shield. Ingatan po natin sarili, magdala po kayo ng personal yung alcohol para po mas safe po tayo at ipatupad po natin ang social at physical distancing po. At kung may nararamdaman po kayo na hindi niyo po na senyalis ng COVID ay wag na, ano man po, tingin niyo po mahina kayo, wag na po tayo pumasok sa simbahan. Naka-online mas naman po tayo bukas, every 4:30 po ng umaga. No? Ingatan po natin at sa upang ang Pasko na to, sa kabila ng pandemic, ay madama pa rin natin ang presensya, kagalingan, pagpapala, at pagmamahal ng Panginoon. At sa inyo po na may mga kanya-kanyang sub-parishes, may mga misa po tayo dyan. Doon din po, patutupad din po natin yung ating mga dapat ipatupad na physical and social distancing po. At yun po, para po sa ating pag-iingat po. Tatayin na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo at inyong buong pamit-angkan. Sa kanila ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos naman na misa, humait ay nagmamahal, naglilingkod, sumusunod lagi sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon.